Halos buong bansa mananatili pa ring overcast and gloomy, kabilang na ang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Na which is patuloy pa rin na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, bunsod pa rin ng tropical wave o bandang near equatorial trough na tumatawid sa kanluran ng Mindanao at Palawan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 21, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:16 na ng umaga. Stationary na gloomy pa rin at overcast pa rin ang umiiral sa halos buong bansa ha. So patuloy pa rin na makakaranas ng pag-ulan lalo na dyan sa may bandang katimugang bahagi ng Luzon at kalat-kalat sa may bandang Visayas at Mindanao. Bunsod pa rin ang dalawang combination ng northeasterlies at yung ating easterlies na nag-a-accumulate dito. Gaya na ating report ng mga nakarang araw pa ay naasahan itong northeasterlies wind flow na ito sa itaas, unti-unting kakalma din yan pagsapit niyan ng next week. Itong next week medyo hihina na yan, unti-unti na. So magtutuloy-tuloy lamang yung ating easterlies. Kaya hindi pa madeklara yung ni Pag-asa yung pagtatapos nga po ng transition. Pero dahil pumalo na nga yung vernal equinox, para sa inyong lingkod ay maituturing ko na itong pagtatapos na ng transitioning. So baga parang grace period na lamang ito ng dumadaloy na northeasterlies dahil lang nagkaroon ng phenomenal situation na kung saan yung may high pressure area sa itaas nga ay nagpa-detour sa ating northeasterlies na bumaba dito sa bahagi ng Luzon. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng overcast and gloomy na panahon, kaya mababa ang nagiging temperatura natin at nakakaramdam pa rin tayo ng lamig ng simoy ng hangin, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon. Mula sa ating Doppler radar imagery, makikita po ang accumulated water vapor sa iba't ibang panig ng Luzon hanggang Southern Luzon, at kitang-kita naman po dito ay nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang ilang bahagi ng Bicol region at ilang bahagi dyan sa may bandang Mindoro. So medyo scattered po ito. At sa may bandang kaluran naman ng Mindanao, kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang nararanasan nila dyan. Ayan o, at sa may bandang Palawan area. So magdala po ng payong dahil gaya na ating mga report, nasahan nga po nilubog ang ilang bahagi dyan sa may bandang Eastern Samar o ng bandang Leyte since kahapon dahil nga po sa grabing intermittent rain showers na umiiral. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ngayon umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inasahan sa buong Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Nakataas din ang thunderstorm watch sa buong Visayas area. So gaya rin kahapon, stationary yan within 12 hours. So medyo prepare pa rin sa inyong mga panagalang sa ulan anytime. Lalo na sa silangan pa rin o sa silangan bahagi pa rin ng Visayas na kung saan grabe ang naging pag-ulan dyan since kahapon. Na nilubog nga ng baha ang ilang bahagi dyan. So hindi naman tayo nagkulang na paalaala na inaasahan yan. Sa lowest temperature na itala na Weather Station kaninang 4:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius. Kahapon, napaka-comfortable ng aming temperatura sa Caloocan. Umabot lamang ng 29.7 degrees Celsius ang pinaka-highest temperature kahapon ito ng hapon at 3:03 PM. Meaning, napakababa ng naging heat index namin. So medyo ramdam pa rin o medyo bumugso pa ng husto yung ating northeasterlies. Kaya medyo nakaramdam pa rin tayo ng lamig ng amihan dito sa Metro Manila kahapon. Kaya ang aming heat index 35 degrees Celsius lamang na considering napaka-comfortable po ng naging heat index natin. Kung itatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin na San Jose sa may Mindoro na umabot ng 34.2 degrees Celsius ang highest air temperature, at sa Baguio naman ay umabot sa pinakamababang temperatura na 13.4 degrees Celsius. So, bumalik nga yung amihan natin, lumakas kahapon since kahapon yung bugso ng amihan. Medyo lumakas pa rin siya despite na pumasok na tayo sa hot dry season yan. So, umabot sa pinaka-lowest of 13.4 degrees Celsius ang grabing lamig sa Baguio. At sa Inulan naman ang Surigao region nakaranas ng 39.8 mm na total rainfall.
So, pinakamataas na ulan ang naranasan ng mga taga Surigao, pero binaha sa ilang areas dyan sa may bandang Eastern Samar. Grabe daw ang nilubog. Correct me, ano na lamang kung sa bandang Leyte yon na lumalabas sa balita o sa may bandang Samar. Nilubog daw yan since kahapon. Wala naman kaming natalang ulan hanggang ngayon sa amin sa Caloocan. So wala kaming may report na natiling 28.2 mm pa rin ang total rainfall. Outside humidity natin 73%, bumaba ito ng 2% since last hour, at napakataas ang ating atmospheric pressure na 1016 hectopascals and steady ito since last hour. Medyo moderate pa lamang ang taas ng high tide natin. So yung sea level, mga medium pa lamang o 50% na mataas yung sea level, pero kung titingnan natin kung gaano kataas ang magiging maximum high tide nito, ay pinakamataas 0.9, halos 1 meter po mamayang 1:32 ng hapon magiging high tide o maximum high tide natin. So halos 1 meter po ito. So yung sea level mamaya ay inaasahang medyo mas malalim po sa may bandang Manila Bay. So ingat na lamang dahil may bugso pa rin tayo ng gale force winds kasabay po ng northeasterlies at easterlies sa silangang bahagi ng bansa. So ingat na lamang mga folks. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:58 AM at inasahang lulubog ito mamayang 6:07 PM. Again, ay nasa under po tayo ng vernal equinox po kasi may nagpapakalat na naman ng maling impormasyon. Base sa aking monitoring, sa aking VX Astronomy, hot dry season na po tayo. Considera po dahil nagtapos na po yung transitioning ng amihan season to hot dry season. Yung lamig o yung amihan na nararamdaman natin, iyan ay pahabol na lamang, nagkaroon na lamang ng phenomenal effect. So medyo nag-extend masyado yung ating northeasterly. So parang grace period na lamang po yan, pero in real seasonal cycle natin is tapos na talaga yung transitioning ng amihan natin into hot dry season. So by this coming week, tuluyan na rin yan mawawala unti-unti. At yung kumakalat kasi po, may nagpasa sa inyong lingkod na yun daw tinawag nila na vernal equinox ay mas mahaba daw ang araw kaysa sa gabi. Yun po ay mali, misleading po yun mga folks, dahil ang vernal equinox po yan ay kung saan parallel po yung direction ng sikat ng araw sa Earth, na which is pantay po ang araw at gabi. Yung sinasabi kasi na mas mahaba ang araw sa gabi, yan ay sa June 21 pa magsisimula, o yung tinatawag natin na summer solstice. So mali po at misleading po yung ganong ulat kahapon na may nagpo-post na ng weather blogger na umano'y mas mahaba daw ang umaga ngayon kaysa sa gabi. Mali po 'yon. Ang pinakamahaba lamang na araw ay sa June pa po yan, o kung saan magsisimula po yung ating wet season o habagat season. Sa ngayon, nasa starting pa rin tayo ng hot dry season talaga, o vernal equinox o spring equinox sa kanila, sa northern hemisphere po yan. So spring po sa northern hemisphere, pero dahil nasa Pacific zone tayo, malapit sa equator, so hindi natin masyado ramdam yung spring na yan. So wala po tayong spring season sa Pilipinas, kundi kumbaga parang summer yan sa atin sa Pilipinas. So yun po yung maliwanag dyan So iwasan po natin na plituhin yung ating mga kababayan. Maaari ay i-double check muna natin bago natin iulat. Kung magkamali man, i-edit, baguhin nyo na lamang at sabihin niyo erratum. I-erratum nyo na lamang po, kaysa yung pipilitin natin na mali ay nami-mislead pong ating mga kababayan. So lalo na't ang ating gobyerno ngayon ay gumagawa o balak gumawa talaga ng regulation para sa pagpapakalat ng maling impormasyon, which is nakakalungkot naman po dahil medyo tatamaan po yung ating freedom of speech niyan kung sakali man. So again, ay ang ating vernal equinox mula kahapon yan, 5:02 PM po naganap yan, yan ay magpapantay po ang araw sa gabi. Hindi yung mas mahaba po ang araw sa gabi. Yan po ay fake news o misleading. So malinaw yan mga folks
So, bukod sa paglubog ng araw, mamayang 6 o 7 p.m., ang moonrise under Wanning-Gibo, 63% illuminated na lamang po. Magmo-moonrise po yan mamayang gabi po, 11:51 p.m. bago maghating gabi. At bukas na ng umaga ng 10:17 a.m. naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend na naman, dahil Friday ngayon, ay magiging gloomy po rin tayo at mataas ang tsansa ng pag-ulan. Probably maaring diyan sa may bandang katimugang bahagi ng Luzon or diyan sa pagitan ng Rizal papunta ng Quezon Province, probably ay makakaramdam ng pag-ulan. Nasa 100% chance po yan. Pero dito sa Metro Manila, I think mababa ang tsansa ng pag-ulan. Depende na lamang sa isolated case ng water vapor mula sa silangang bahagi ng Luzon. Bukas sa Sabado ay partly cloudy daw ang ating maghapon, pero walang tsansa daw ng pag-ulan. So malamang isolated yan bukas ng Sabado. Kaya sa lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 23 to 24 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Stationary lamang ang lagay ng panahon natin. Kagaya pa kahapon ay patuloy pa rin tayo na umiiral ng pahabol na northeasterlies. Yan, at nagkaroon pa ng boundary ng shear line, yan, sa may bandang Eastern Visayas o Southeastern Luzon. Mayroong nabuong shear line pa rin dahil yung malamig na northeasterlies dito, yung amihan ay nag-reaccumulate dito sa pante ng Luzon. Kaya nakakaramdam po tayo ng malamig na simoy ng hangin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Nolo Luzon. So, dahil nagkaroon ng systematic na accumulate ng northeasterlies, pero makikita natin unti-unti nang nawawala yung continuous surfacing ng northeasterlies. So medyo itong huling bugso na lamang yan ng northeasterlies hanggang this coming Sunday, and then pagpasok po yan ng Monday ay tuloy-tuloy na pong mawawala na naman at iti-take over na naman yan ng easterlies next week po yan. So hanggat meron pang grace period itong northeasterlies, medyo enjoy po natin at asahan na mas maula po ang buong bahagi ng silangan ng Nolo Luzon, and expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may localized thunderstorms. Despite na drier sa may kanluran ng Nolo Luzon, ayan, pero malamig pa rin ang simoy ng hangin sa kanila dyan mula Ilocos Norte hanggang Zambales na po yan. Mas maaraw nga lang sa inyo, medyo clear skies po sa inyo, yan o, dahil umiiral yung boundaries ng high pressure area dito sa may bandang kanlurang bahagi ng bansa. Medyo maliit na tendencies lamang ng high pressure area dahil kasabay po ng malamig na northeasterlies, nag-accumulate din kasabay ng high pressure area sa Northern Luzon area. So ganun po, at drier pa rin ang bahagi na ito ng kanluran ng Luzon hanggang Central Luzon and the rest ng mula Nueva Ecija, Angeles, Pampanga at papasok ng bandang Gapan. Pero mula dyan sa bandang Bulacan, papasok ng Metro Manila, medyo overcast and gloomy tayo. So partly tumusikaw din iiral sa atin halos maghapon, maging sa bahagi ng Calabarzon area, Bicol region and the rest ng Mimaropa area. Magiging maulan din ang bahagi niyan ng Bicol region, lalo na sa may bandang Sorsogon, Legazpi, pataas ng Camarines Sur at Camarines Norte. Pero typically, mga light to moderate showers lamang ang madalas na iiral. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, isolated lamang ito mga folks, and the rest ng Southern Luzon. Ganon din sa bahagi ng Eastern Visayas na makakaranas ng mas overcast and gloomy rin, pero asahan din ang maulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon, lalo na dyan sa may bandang eastern part ng Lawang, Northern Samar, pababa na yung Borongan, Eastern Samar. At mula din sa bahagi ng Borongan, pababa ng Gian, Eastern Samar, ay makakaranas po kayo ng mga ilang moderate at kalat-kalat na heavy rain. Magiging madalas ba ang heavy rain showers? Well, kung pagbabasehan natin sa heavy rain potential, ay makikita natin ay halos wala naman tayo nakikitaan na heavy rain potential na malawakan dito sa buong bahagi ng Visayas. Pero expected pong isolated rain showers na iiral sa buong bahagi ng Leyte, kasama na ang central ng Visayas sa Cebu, Bohol, and the rest ng Negros region at dyan sa Panay Island. Magiging maulap din kayo dyan, especially bandang Iloilo at hanggang dyan sa area ng Bangasong, yan, sa may bandang Panay Island. Magiging maulap din sa bahagi na yan ng Aklan hanggang dyan sa may bandang Capiz anytime maghapon. Ganon din sa bahagi ng Bacolod, Canlaon at pababa ng bandang Sipalay ng Negros Occidental. So expected din na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At mula naman sa bahagi ng kanluran ng Mindanao ng Zamboanga Peninsula, moderate and some heavy rain showers pong nararanasan ngayon dyan sa Zamboanga City,
kabilang na ang Basilan at Hulusulo. So ingat po sa potensyal na biglaang flash floods kung sakali at magdala ng pananggalang sa ulan dahil mas malakas po ang buhos ng ulan ninyo dyan. The rest ng Zamboanga del Norte at ilang areas ng Zamboanga del Sur, overcasting gloomy rin tayo. Despite na humid ang panahon natin dyan, ay wag na lamang masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Medyo mag-overcast lamang yan. At mula sa bandang Misamis Occidental at kasama na ang area ng Lanao del Norte hanggang Lanao del Sur ay moderate ang lagay ng panahon. Parte ito musikaw din ng iiral. So isolated rain showers din ng localized thunderstorms ng iiral. And the rest ng Northern Mindanao area mula Cagayan de Oro kasama na ang Misamis Oriental, Isla ng Camiguin, Butuan hanggang Surigao region na po yan. Partly tumusikaw din ng iiral, magkakaroon din ng mga ilang kalat-kalat na manghihina at katamtamang ulan. Pero generally, magiging mas moderate kayo dyan at magiging mas maaraw. Ganon din o halos kapareho sa may bandang Central Visayas. At mula naman sa may bandang Central Mindanao na Manalbalay Bukidnon at mababa ng buong Davao region, overcasting gloomy rin tayo dyan. Despite na humid po medyo humid, mas warmer po sa inyo dyan. Asahan din ang maulap at kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate na heavy rain showers na mararanasan ng mga taga Davao Oriental, Governor Generoso at maaring umabot sa ibang areas ng Davao de Oro, ng Campos de la Valley, Davao del Norte hanggang pababa niya ng Davao Occidental area. So ang ilang areas ng Sorsogon area mula General Santos City, South Cotabato, Sultan Kudarat, yan, Maguindanao at North Cotabato, mas maulap din ang inyong iiralin dyan. Bukod sa may umiiral pa rin na tuloy-tuloy na near equatorial trough, yan, medyo wala namang masyadong tropical wave tayo sa may silangan ng Mindanao, pero expected yung near equatorial trough magpapaulan po sa iba't ibang bahagi ng Davao region na binanggit natin mula dyan sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa silangan naman ng Mindanao, especially dyan sa may bandang Bislig o bandang Surigao del Sur and Caraga area, despite na moderate, expected din mga isolated rain showers at localized thunderstorms itong maghapon. Ngayon, medyo moderate, so medyo mas nagiging maaraw sa inyo dyan kumpara dito sa amin sa Luzon. Kaya expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din ngayong maghapon. At buong weekend, ganyan po mararamdaman ninyo sa Mindanao na kung saan mas malawak ang accumulated ng water vapor dito sa may bandang katimugan ng Davao region. So anytime may mga tropical wave na mabubuo dyan, pagsapit ng next week. So magiging consecutive po o yung intermittent ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa inyo dyan, lalo na this coming weekdays po. Despite na umiiral po ang ating mas hot dry season na po next week. So yun lamang po maliwanag natin mga folks sa lagay ng panahon, especially dito sa bahagi nga po ng Luzon na kung saan ay tuloy-tuloy pa rin ang medyo malamig o mas malamig pa na temperatura. And again, since wala naman tayo na mamataan na anumang tropical wave o yung pamumuo ng low pressure area na magbubunsod po ng may pamumuong bagyo, ay yung ating magiging changes sa klima next week. Sa ngayon, medyo mayroon pa pong panghuling bugso ng northeasterlies hanggang sa araw ng linggo, and in-expect natin starting Monday next week ay tuluyan na pong mawawala yung northeasterlies na yan at babalik na naman tayo sa mas maaraw at mas maalinsangang panahon. Base sa ating global spectral model, ayan lalakas na muli ang easterlies at mawawala na po yung daloy ng northeasterlies dito. Probably nga nitong weekend tuloy-tuloy nang mawawala yung ating northeasterlies dito. Mabubutas na yan ang high pressure area at may iti-take over na yan ang easterlies pagdating po yan ng linggo and the rest ng weekdays next week. So mga next week pa talaga tayo tuloy yung makakaramdam uli ng mataas na heat index. So sa ngayon ay makikita natin ay medyo overcast pa ang panahon natin hanggang March 23. Yan, nakikita natin medyo may northeasterlies pa at mayroon pang sea line dito na nabubuo. Starting bukas pa yan. So Sabado. So hanggang 23 pa inaasahan natin na medyo may northeasterlies pa dyan. Pero pagpasok po ng Lunes next week ay tuluyan na po talagang mawawala na. Ayan manipis na siya at iti-take over na yan ng easterlies kung saan mas tataas na naman ang ating heat index na. At probably yan na yung tuloy-tuloy na hot dry season natin. At depende sa magkakaroon naman ng phenomenon dito sa itaas
since wala na pong masyadong combination of high pressure area sa northern hemisphere sa may bandang Japan, na kung saan madidetour yung northeasterly surface wind flow sa may bandang Taiwan hanggang extreme Northern Luzon. So yun po yung malinaw mga folks. Pero yung inaasahan na pamumuo ng sama ng panahon, negative pa rin tayo dyan. Typically, tropical wave lamang ang inaasahan natin na iiral at magpapaulan nga po sa katimugan ng bansa, especially ng bandang Mindanao. Ayan po yung high pressure area. And then medyo kakalma yung high pressure area pagdating ng 24, and then iti-take over na ng easterlies. So starting talaga ng Monday pa na magiging mas maalinsangan ang ating panahon. So medyo pag-aralan na natin ng mga local government units kung magsususpend po kayo ng klase this coming Monday po o next Monday po. So pag-aralan na po ninyo maigi, makipag-coordinate na lamang, at since local government units kayo, well, kay pag-asa po kayo mag-monitor para makumpirma kung mag-extend o magsususpend kayo ng klase dulot ng forecast ng pagtaas ng heat index. Wala sa mga computer models, ganun din pinapakita. Wala na tayong nakikitaan dito na northeasterlies hanggang this coming weekend. And then tuloy-tuloy na po yung easterlies at magiging gloomy lamang sa may bandang Mindanao na magbubunsod pa rin ng mga intermittent rain showers o kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi pa rin ng bandang Visayas at Mindanao area. Ayan, base yan sa forecast ni GFS. Kay CMWF ay patuloy pa rin na iiral ang mga tropical wave. Ayan, so magkakaroon mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Mindanao and the rest ng bandang Visayas area o Eastern Visayas area. Sa mapapansin nyo sa Luzon, halos drier na po, halos wala nang gaanong kaulapan dito sa bahagi na po ng buong Luzon area next week. So malinaw lamang po yan base sa mga forecast na ito. Well, since forecast, maaring dependencies magbago o unlikely na masunod po yung forecast na yan. Dahil especially yung mga tropical wave na yan, minsan mabilis magbago yan. Depende sa temperatura na direktang sikat ng araw. Dahil again, under vernal equinox na po tayo at mahina na po yung ating La Niña phenomenon. Yung La Niña ay init ng yung paglamig ng sea surface temperature, yan. So medyo mababawasan po yung init sa easterly trade wind. Yung normally na temperatura lamang ng easterly trade wind na naglalaro sa 33 degrees Celsius ang mararamdaman natin. So depende sa sikat ng araw na mag-a-amplify po yan na magbubunsod ng mas mainit na panahon. Kaya siguro yun yung sinasabi ni Pag-asa na maaring mas mababa ang magiging highest temperature natin ngayong hot dry season po. At nakita na rin natin sa ating almanac at nireport na natin yung global temperature natin, bumaba rin po. Bumaba yung global temperature natin. Para maalala po ninyo, bumaba siya since February. Ayun, bumaba siya. Nung January, napakataas and din bumaba siya. Ganon din sa international, sa Atlantic, bumaba rin siya. So, bumababa po yung global temperature natin. Kaya maaari o posible nga po na magiging mas mababa yung high above average natin, hindi kagaya last year na talagang grabe ang ating naging temperatura last year. Hopefully, mangyari po yan ha. Again, dahil forecast pa lamang po yan, expected ay maaari pang magbago yan yung forecast ng climate changing natin. Lalo na pagpasok po yan ng April. So, magkakaalaman po kung mangyayari yan. And so far, yung ating West Pacific Basin, patuloy pa rin na mataas yung accumulated ng tropical wave dito sa may bandang Australia. Despite na, spring na po sa Northern Hemisphere. So, nagkaroon ng kakaibang changes ng ating climate o yung climate change natin. Halos hindi nasunod yung pattern ng ating seasonal change ng ating hot dry season o yung bandang summer season dito sa may bandang Pasipiko o dagat Pasipiko natin, kasama ang Pilipinas. Kaya nag-extend yung ating amihan despite na tapos na ang transitioning ng amihan season, para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Sa ulat nindol naman, kaninang madaling araw ay nag-alert po ang aking seismometer. Ayan, may na-detect mga bandang 1:19 AM ng madaling araw. Yan, na-detect yan. At chinek again natin sa ating report. At nagkaroon nga po kaninang madaling araw dyan sa may bandang northeast ng Abra de Ilog. Yan, Occidental Mindoro. Magnitude 4 po ito at napakababaw siya na 3 km lamang ang lalim. Kaya na-detect na aking seismometer sa Caloocan yung pagyanig dyan. Yan.
So, na 1:19 AM po naganap yan, nag-alarm po yung aking seismometer. Kaya nagkaroon ng pula. Kapag nagpupula kasi yan, ibig sabihin active at na-detect talaga yung malakas na jolt ng lindol. Kay magnitude 4 plus pa yan o magnitude 5 plus yan, as long na nagmalakas ang jolt, yung intensity, which is umabot ng intensity 2, yung yanig, madedetect at mag-a-alarm pa rin ang aking seismometer. So, kitang-kita naman dito. At pinost ko yan kaninang madaling araw sa ating Facebook page na to confirm nga na nagkaroon nga ng malakas-lakas na jolt dyan sa may bandang Occidental Mindoro, sa may bandang Brady Ilog. So, yun lamang po. 3 km lamang epicentral depth niya ayon sa data PDP box. Kaya naramdaman ang hanggang intensity 2 na pagyanig sa paligid niya ng Brady Ilog hanggang Puerto Galera yan. Hopefully, wala naman nagkaroon ng cracking. So, anumang pagkanti sa mga structural ninyo dyan sa area. Pakicheck na lamang po sa local government units para makasiguro po tayo. So, hindi naman tayo nagkamali ng ating paalaala na medyo magiging mas madalas ang mga pagyanig na ngayon sa Luzon. Bagamat mas marami pa rin sa katimugang bahagi ng bansa. After nyan, sa Occidental Mindoro, nagkaroon naman ng pagyanig kaninang 1:49 AM dyan sa may bandang Municipality of Balot Island ng Davao Occidental. So, dito po yan. Malayo naman siya pero na-detect o nasa under range pa rin natin pero malalim yung epicentral depth niya at 141 km po. Magnitude 4.1 po ito naganap kanina ang madaling araw, 1:49 AM po yan. So walang masyado, hindi halos mararamdaman yan ng mga taga Sarangani area o mga taga Davao Occidental. Masyadong malalim yung epicentral depth. And after nyan, wala namang sumunod sa kanila na mga mas malakas na pagyinig. So nakakadalawang magnitude 4.0 pa tayo hanggang sa kasalukuyang inuulat ko ang aking report sa Ulat Tindol. Kung titingnan naman natin yung historical earthquake data natin for the month of March, kung nakakailan na dahil halos mahigit sa 600 na ang total earthquakes natin for the month of March. So tingnan natin kung nakakailan na total, nasa total of 641 earthquakes na po tayo. 613 dito sa magnitude 2.0 pataas, 25 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. And so far naman, wala naman tayo na italapa na kahit isang magnitude 6.0 o higit pa. At again, mataas pa rin ang cluster sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao, so medyo alisto pa rin tayo. At sa may bandang Luzon naman, lalo na sa may bahagi ng Ilocos Sur o Ilocos Norte o paligid ng bandang Manila Plate, ay medyo dumadami na rin ang cluster ng pagyanig. So, dito sa malapit sa Metro Manila, kasama na ang bandang Batangas, Occidental Mindoro, medyo marami-rami rin. Maabot na sa halos 50 o mahigit 50 na total earthquakes na. So maging alisto po tayo dahil medyo nagiging magalaw na naman yung Manila Plate na yan. Medyo gumagalaw-galaw na naman yung Manila Plate na yan. So alisto po tayo mga folks, especially dyan sa bandang kaluran ng Luzon area. Medyo magalaw-galaw na naman yung Manila Plate na yan. So, yun naman po pinaka-analysis natin na may total tayo na 641 earthquakes. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, March 21, 2025.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, March 21, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nire-report ngayong umaga. Well, almost stationary lamang na magiging overcasting gloomy pa rin tayo at medyo mas malamig pa rin ang ating temperatura hanggang this coming Sunday pa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.